Si Kazuya ay isang estudyante sa college na mag-isang nakatira sa isang apartment sa Tokyo. Meron siyang girlfriend, ngunit sinabi nito na kailangan na nilang maghiwalay dahil sa may mahal na siyang iba. Isang buwan pa lang silang magkasintahan, ngunit may mahal na agad itong iba. Ang isa pa sa hindi niya matanggap ay nakablock siya sa kanyang mga social media accounts, kaya wala siyang paraan upang makausap siya. Nakakita siya ng isang app sa cellphone kung saan maaari kang magrenta ng girlfriend. Sinubukan niya ito upang makalimutan ang kanyang ex. Nag-book siya ng date at nakipagkita sa isang rental girlfriend sa isang coffee shop. Nagulat siya nang makita na sobrang ganda nito. Sinabi ni Chizuru na kailangan niya munang ibigay ang bayad bago nila simulan ang kanilang date. Matapos kumain sa coffee shop ay pumunta sila sa isang aquarium park at pareho silang nag-enjoy. Bago sila umuwi ay hinawakan ni Chizuru ang kanyang kamay. Nahiya si Kazuya at nagpaalam na sila sa isa't isa. Nang makauwi si Kazuya, nalaman niya sa mga reviews na palagi palang hinahawakan ni Chizuru ang kamay ng lahat ng kanyang mga nagiging kliyente sa tuwing siya ay magpapaalam. Kaya binigyan niya ito ng masamang review. Kinabukasan ay nakipag-date ulit siya sa kanya. Matapos niyang ibigay ang kanyang bayad, tinanong niya si Chizuru kung paano niya nakakayang makipag-date sa taong hindi naman niya gusto. Bumisita ulit sila sa aquarium park at naalala niya ang kanyang ex-girlfriend na nangloko sa kanya. Dahil dito napagbuntungan niya ng galit si Chizuru. Nagtinginan ang mga tao sa paligid. Agad naman siyang hinila ni Chizuru papalayo. Hindi na nakapagtimpi si Chizuru at pinagalitan na niya si Kazuya. Sinabi niyang isa siyang rental girlfriend at ang trabaho lang niya ay magpanggap na kanyang kasintahan. Kung ano man ang problema niya sa kanyang buhay ay labas na siya rito. Habang pinapagalitan siya ni Chizuru ay may tumawag sa kanya. Ang kanyang lola ay nahimatay at isinugod sa ospital. Kaya agad nila itong pinuntahan. Tinanong ng kanyang lola kung sino ang babaeng kanyang kasama. Hindi masabi ni Kazuya ang totoo na nirentahan lang niya ito dahil ayaw niyang mapahiya sa kanyang pamilya. Kaya sinabi niya na siya ay kanyang girlfriend. Hindi sila makapaniwala na nagkaroon ng girlfriend si Kazuya. Tinanong ng kanyang lola kung may nangyari na ba sa kanilang dalawa. Nagulat at nagalit si Kazuya at natawa naman si Chizuru. Gustong ipagmalaki ng kanyang lola ang magandang girlfriend ng kanyang apo sa kanyang kaibigan na narito rin sa ospital. Kaya pinuntahan niya ito. Natakot naman si Chizuru dahil ang kanyang lola ay dito rin nakakonfine. Kaya agad silang umalis. Ngunit nakasalubong nila ito kaya pumasok sila sa isang kwarto at nagkunwaring pasyente. Ngunit habang sila ay nagtatago ay may naramdaman si Chizuru. Kaya napasigaw ito at sinipa si Kazuya. Dahil dito nakita sila ng lola ni Chizuru. Ang lola pala ni Chizuru at lola ni Kazuya ay magkaibigan. Kaya wala nang nagawa si Chizuru at nagpanggap na rin sa kanyang lola na magkasintahan sila ni Kazuya. Lumabas na sila sa ospital at saglit na nag-usap. Sinabi ni Kazuya na ang kanyang lola ang dahilan kung bakit desperado siyang magkaroon ng kasintahan. Gusto kasi ng kanyang lola na makatagpo siya ng isang mabuting babae bago man lang siya mawala sa mundo. Sinabi ni Chizuru na kaya siya nagtatrabaho ay upang masuportahan ang gastusing medikal ng kanyang lola. At kahit hindi niya gusto ang trabahong ito, malaki kasi ang kinikita niya rito. Nagpaalam na si Chizuru at sinabing sa susunod na magkaroon ulit siya ng lola problems, ay maaari niya siyang tawagan at rentahan. Kinagabihan ay natawa si Chizuru nang makitang binigyan na siya ni Kazuya ng magandang review. Kinabukasan habang naglalakad sa campus ay may nabanggang babae si Kazuya. Hindi niya ito nakilala, ngunit ito ay si Chizuru at pareho pala sila ng pinapasukang school. Kinorner siya ni Chizuru at sinabi nitong mayayari siya sa kanya kung sasabihin niya sa iba ang kanyang trabaho. Sinabi rin nitong tanggalin na niya ang app sa kanyang mobile phone dahil ayaw na niyang makadate siya ulit. Kinabukasan nang inilabas ni Kazuya ang kanyang basura ay pareho silang nagulat. Nalaman nilang magkapit-bahay pala sila. Agad na bumalik sa loob si Chizuru at sinabi nitong stalker si Kazuya. Sinabi ni Kazuya na matagal na siyang nakatira rito, ngunit ayaw maniwala ni Chizuru. Makaraan ng ilang oras ay tumawag ang kanyang lola at sinabi nitong palabas na siya sa ospital. Dadaan muna siya sa bahay ni Kazuya kaya papuntahin niya si Chizuru. Ngunit bago pa siya makapagsalitang wala na sila ni Chizuru, ay naibaba na ng kanyang lola ang tawag. Kaya agad na pumunta si Kazuya sa bahay ni Chizuru at nagmakaawa na makipag-date muli sa kanya para lang sa kanyang lola sa huling pagkakataon.
Dahil bagong labas lang ito sa ospital at ayaw niyang masaktan siya kapag sinabi niyang naghiwalay na sila. Sinabi ni Chizuru na hindi na niya ito problema at ipinakita ang agreement sa mobile app. Dahil pwede niyang gamitin ito upang ipapulis si Kazuya kung magpupumilit pa siya. Dumating na ang lola ni Kazuya at natuwa ito dahil malinis ang kanyang silid. Tinanong niya kung matatagalan pa si Chizuru. Lumabas si Kazuya para magkunwaring tatawagan ito. Ngunit pumunta lang siya sa kapitbahay para kulitin uli si Chizuru. Sinipa siya ni Chizuru at sinabing aminin na niya sa kanyang lola ang totoo dahil walang lihim na hindi nabubunyag. Bumalik na siya sa loob ng bahay upang sabihin na naghiwalay sila. Ngunit hindi pa man siya nagsasalita, ay sinabi na ng kanyang lola na alam na niyang hiwalay na ang dalawa. Si Chizuru naman ay nakikinig sa likod bahay at nalungkot nang marinig ang sinabi ng lola ni Kazuya. Sinabi ng lola ni Kazuya na hindi na siya nagtataka kung iniwanan siya ni Chizuru. Dahil alam naman niyang wala siyang galing sa babae, kaya inaasahan na niyang hindi sila magtatagal. Sayang lang dahil si Chizuru ay isang mabuting babae. Bukod sa maganda, ay maganda rin ang kanyang ugali. Bigla naman pumasok si Chizuru na may dalang pagkain. Sa sobrang saya ng lola ni Kazuya, ay napaiyak ito. Matapos ang gabi, sinabi ng kanyang lola na bibisita siya rito kada Miyerkules, kaya imbitahin niya si Chizuru sa tuwing siya ay pupunta. Kalaunan ay nagkaroon ng kasunduan si Chizuru at Kazuya. Magpapanggap silang magkasintahan 1 oras kada Miyerkules upang makipagkita sa kanyang lola. Pagkaraan ng 1 linggo ay bumisita sila sa kanyang lola. Bago umuwi ay naisipan muna nilang kumain dahil hindi pa naman natatapos ang 1 oras. Habang naglalakad ay nakita sila ng mga kaibigan ni Kazuya. Tinanong nila kung sino ang kasama nito at sinabi niyang siya ay kanyang girlfriend. Hindi sila makapaniwala at tinanong kung ano ang kanyang sikreto. Inimbitahan nila ang dalawa na sumabay na sa kanilang kumain dahil may celebration ang kanilang kaibigan na si Susano. Wala na silang nagawa dahil nagpupumilit talaga ang mga kaibigan ni Kazuya. Ang hindi nila alam ay imbitado rin dito ang kanyang ex-girlfriend na si Mami. Sobrang hiyang-hiya si Kazuya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pumunta muna siya sa comfort room para makapag-isip kung paano sila makakaalis dahil gusto na niyang umuwi. Ngunit pagbalik niya ay nakita niya si Mami at Chizuru na magkausap. Ngumiti na lang siya at umupo. Kasunod nito ay nagkwento na si Mami ng masasamang bagay tungkol kay Kazuya noong sila ay magkasintahan pa. Nagalit si Chizuru dahil hindi na niya matiis ang pang-aalipusta ni Mami kay Kazuya. Ngunit si Kazuya ay tahimik lang at walang reaksyon, kaya tuluyan nang nagalit si Chizuru at umalis. Meron palang pinaplano si Mami. Matapos silang kumain at maginuman, ay sumabay siya sa paglalakad kay Kazuya. Sinabi niyang kakahiwalay lang nila ng kanyang boyfriend kaya siya ay nalulungkot. At kung maaari sana ay samahan siya ni Kazuya sa kanila. Nabuhayan ng dugo si Kazuya nang marinig ito. Ngunit nasira ang plano ni Mami nang malaman niyang nasa bahay na nila ang kanyang kapatid. Bigla na lang nasabi ni Kazuya na doon na lang sila pumunta sa kanila. Agad naman niyang sinabi na dahil gusto lang niyang ipakita ang bago niyang aquarium. Natawa si Mami at binigyan niya ng tubig si Kazuya. Kasunod nito ay siniraan na niya si Chizuru at sinabi niyang masyado itong magagalitin. Ngunit ipinaglaban ito ni Kazuya at sinabing mabuting tao si Chizuru. Nahiya si Mami sa kanyang sinabi at nagmadali namang umuwi si Kazuya. Nang makauwi siya ay agad niyang pinuntahan si Chizuru. Ngunit walang sumasagot sa pinto. Nakita niyang paakyat ito ng hagdan. Agad siyang humingi ng pasensya sa nangyari. Humingi rin siya ng tawad dahil hindi niya ito sinundan. Sinabi ni Chizuru na hindi siya nagalit dahil isa lang siyang bayarang girlfriend at natural lang na pipiliin niya ang kanyang ex. Kaya tinanong ni Chizuru kung nagkabalikan na ba sila. Sinabi ni Kazuya na kabaliktaran ang nangyari at parang mas nagalit pa ito sa kanya. Humingi ulit siya ng pasensya dahil nadamay pa ito sa kanyang problema. Naawa naman si Chizuru kay Kazuya at sinabing tutulungan niya itong makalimot. Kaya pumapayag na ulit siyang makipag-date sa kanya. Sobrang natuwa si Kazuya at napayakap ito kay Chizuru. Ngunit sinalubong siya ng tadyak. Kinabukasan ay nagkaroon ng outing ang barkada. Tinanong ng tropa kung bakit hindi niya kasama si Chizuru. Gumawa na lang siya ng dahilan upang hindi nakulitin ng mga ito. Pagdating sa resort, makikita na may kausap si Mami sa cellphone at sinasabi nitong gagawa siya ng paraan upang maghiwalay si Chizuru at Kazuya.
Habang nagkakasiyahan ang mga tropa sa dagat, ay nilapitan siya ni Mami. Humingi ito ng pasensya sa mga nasabi niya tungkol kay Chizuru. Gusto na sanang sabihin ni Kazuya na hindi niya tunay na girlfriend si Chizuru. Ngunit bigla niya itong nakita sa beach kasama rin ang kanyang mga kaibigan. Mabuti na lang at walang nakakilala sa kanya at agad itong umalis nang makita siya. Sinundan naman siya ni Kazuya. Nag-usap sila sa loob ng banyo at tinanong siya ni Chizuru kung bakit siya nito sinusundan. Sinabi niyang hindi ba't nag-usap na tayo na hindi magpapansinan habang siya ay nakadisguise. Tinanong din siya ni Kazuya kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi nitong matagal ng plano ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa beach kaya napilitan siyang sumama sa mga ito. Kalaunan ay dumating si Mami at hinahanap si Kazuya. Nagpanik ang dalawa kaya lumabas na si Kazuya. Tinanong ni Mami kung sino ang kausap niya sa loob dahil may narinig siyang kausap nito. Sinabi ni Kazuya na may kausap lang siya sa cellphone. Ngunit sinabi ni Mami na naiwan ni Kazuya ang kanyang cellphone sa lamesa. Nang bubuksan na ni Mami ang pinto, ay biglang lumabas si Chizuru. Kasunod nito ay dumating din ang mga kaibigan ni Kazuya. Nagulat sila nang makita si Chizuru at tinanong kung anong ginagawa nilang dalawa sa banyo. Bumalik na sila sa beach habang si Mami ay naiwan sa isang sulok na may kausap. Habang naglalaro ng baraha, ay tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung paano sila nagkakilala ni Chizuru at paano nagsimula ang kanilang relasyon. Nahihirapan si Kazuyang magpaliwanag dahil baka siya ay magkamali. Kaya gumawa na lang siya ng dahilan upang makapag-swimming. Nakita ni Mami na mag-isa lang si Kazuya kaya nagkunwari ito at sinabing nahulog sa tubig ang kanyang pulseras. Ngunit nang lumapit si Kazuya ay bigla niya itong hinalikan. Nagulat si Kazuya at naalala ang araw na una silang nagkakilala ni Mami. Unang araw ng kolehiyo noong ma-inlove siya kay Mami. Nakita niya ang magandang ngiti nito habang tumatawa sa kanyang mga jokes. Kalaunan ay nagtapat na siya rito at sa hindi niya inaasahan ay sinagot naman siya ni Mami. Nang bumalik sila sa grupo ay hindi maalis sa isip ni Kazuya ang nangyari. Iniisip na niyang sabihin na si Chizuru ay hindi niya tunay na girlfriend upang magkabalikan na sila ni Mami. Sinabi ng grupo na gusto nilang makita ang bahay ni Chizuru. Dahil mukha itong mayaman at siguradong maganda ang bahay nila. Ngunit sinabi ni Kazuya na hindi na pwede ito dahil maghihiwalay na sila ni Chizuru. Ang lahat ay nagulat sa sinabi ni Kazuya. Sinuntok siya ni Kiba at sinabi nitong masyado siyang malibog at hindi nag-iisip. Sinabi ni Kiba na pinaglalaruan lang siya ni Mami at para siyang tangang naniniwala rito. Habang nag-aaway ang dalawa ay umalis na si Chizuru. Umalis na rin si Kazuya para hindi na humaba pa ang gulo. Habang naglalakad ay nagkita sila ni Chizuru. Humingi ng paumanhin si Kazuya sa nangyari. Sinabi ni Chizuru na natural lang na magagalit sa kanya ang kanyang mga kaibigan dahil hindi nila alam ang kanilang setup. Nang pabalik na si Chizuru sa kanyang mga kaibigan ay nakasalubong naman niya si Kiba. Tinanong nito kung pwede silang mag-usap. Nakita ni Kazuya ang dalawa kaya lumapit siya para alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Kiba na si Kazuya ay isang mabuting tao at mas inuuna nito ang iba kesa sa kanyang sarili. Kaya nang ipinagtanggol siya ni Chizuru sa restaurant ay natuwa siya para kay Kazuya. Dahil sa wakas ay meron ng nakakaunawa kung gaano siya kabuting tao. Binigyan niya si Chizuru ng 2 tiket sa Perry at sinabing bigyan pa niya ng isang pagkakataon si Kazuya. Naiyak naman si Kazuya nang marinig ito. Napagdesisyonan nilang dalawa na magkita sa huling pagkakataon, ngunit hindi rin sila nakapag-usap ng maayos. Dahil masama ang pakiramdam ni Chizuru at nahihilo ito. Sinabi niyang sagutin muna ni Kazuya ang tumatawag sa kanya. Nagulat si Kazuya nang makitang si Mami ang tumatawag. Sinabi nitong gusto niyang magkita sila ni Kazuya. Sinabi ni Kazuya na hindi pa pwede ngayon, ngunit pwede silang magkita mamaya. Gusto sanang sumuka ni Chizuru, ngunit dahil nahihilo ito ay nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Narinig ni Kazuya ang kaguluhan, at nang mapagtanto ang nangyari, ay agad siyang tumakbo upang sagipin si Chizuru. Nailigtas niya ito, ngunit siya naman ang nawalan ng malay. Nagising si Chizuru at nakitang hindi gumagalaw si Kazuya, kaya binigyan niya ito ng CPR. Nang magising si Kazuya, ay tinanong niya kung ano ang nangyari. Sakto naman na dumating ang rescue, kaya hindi na nakapagsalita si Chizuru. Nagpasalamat siya kay Chizuru, dahil iniligtas siya nito. Sinabi niya na natural lang ang kanyang ginawa dahil girlfriend siya nito.
Sinabi ni Kiba na huwag na niyang pakawalan si Chizuru dahil hindi naman siya magbubuwis buhay na sagipin ang isang babae kung hindi niya ito gusto. Nang makauwi ng bahay ay hindi na mawala sa isip niya si Chizuru. Unti-unti niyang napagtanto na nahulog na siya rito. Nang dumating ang weekend, ay pumunta ang pamilya ni Kazuya sa isang hot spring. Ito ay upang i-celebrate ang paglabas ng kanyang lola sa ospital. Nang makarating sila sa resort ay nakita rin niyang nandoon ang lola ni Chizuru. Kinabahan si Kazuya, ngunit sinabi ng kanyang lola na wala rito si Chizuru. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Ngunit nagulat siya nang lumabas sa banyo si Chizuru. Totoo naman na wala si Chizuru sa lobby ng resort kanina dahil siya ay nasa loob na ng kwarto. Nagulat si Chizuru at napagtanto nila na naset up sila ng kanilang mga lola. Naiinis na siya sa ginagawa nila kaya sinabi niyang kailangan na nilang malaman ang totoo. Ngunit nang makausap nila ang kanilang mga lola, ay nalaman nilang fully booked na ang resort at wala nang bakanteng kwarto. Naisip ni Chizuru na enjoy na lang ang bakasyon, ngunit nang pumunta siya sa spring ay naroon ang lola ni Kazuya. Gusto na sana niyang sabihin ang totoo, ngunit hindi niya ito magawa dahil sobrang bait sa kanya ng lola ni Kazuya. Nang bumalik sa kwarto ay kinausap niya si Kazuya at sinabing kailangan nila ng bagong plano upang hindi masaktan ang mga mahal nila sa buhay. Nang matutulog na sila, ay kumuha si Kazuya ng bedsheets at naglakad palabas ng kwarto. Sinabi ni Chizuru na dito na siya matulog sa loob. Bago sila matulog, sinabi ni Kazuya na gusto niya sanang ipagpatuloy ang pagrenta kay Chizuru bilang kanyang girlfriend. Pumayag naman si Chizuru, ngunit sinabi niyang kailangan pa rin humanap ni Kazuya ng tunay na girlfriend dahil hindi nila kakayanin na magpanggap habang buhay, at mas masasaktan ang mga taong nakapaligid sa kanila kung magtatagal pa sila. Kinabukasan ay sinabi ni Kazuya sa kanyang mga kaibigan na nagkabalikan na sila. Tiningnan rin ni Kazuya ang kanyang wallet at nakita niyang malaki na ang kanyang nagagastos. Habang naglalakad nakasalubong nila si Kuri at sinabi nitong gusto niyang mag-group date sila dahil siya ay may girlfriend na rin. Gusto sana niyang tumanggi ngunit hindi nakikinig si Kuri. Habang papauwi ay nagtataka si Kazuya kung paano nagka-girlfriend si Kuri. Bigla naman siyang may nakabangga. Nagalit ang babae sa kanya dahil nakita nitong nakatingin siya sa kanyang panty. Kinabukasan ay nagkita sila sa isang sports center at dito nakilala nila ang kanyang girlfriend na si Ruka. Siya rin yung babaeng nakabangga niya kahapon. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na kasing ganda ito ni Chizuru. Sa loob ng sports center ay nag-rock climbing sila. Hindi akalain ni Chizuru na magaling pala siya rito. Ngunit si Kazuya ay sobrang nakakatawa dahil kahit anong gawin niya ay hindi ito makaakyat. Ang mga tao ay nakatingin sa kanila dahil hindi sila makapaniwala na girlfriend nila ang dalawang magandang babae. Makaraan ng ilang sandali ay lumapit si Ruka at tinanong kung pwede silang mag-usap. Sumama naman si Chizuru sa kanya. Nang silang dalawa na lang ang tao ay tinanong ni Ruka kung isa bang rental girlfriend si Chizuru. Nagkunwari si Chizuru na walang alam at tinanong kung ano ang rental girlfriend. Sinabi ni Ruka na kung hindi siya bayaran ay kailangan niyang halkan si Kazuya. Dahil normal lang naman sa magkarelasyon ang maghalikan. Sinabi niya ito kay Kazuya kaya nagpanggap silang naghahalikan. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Ruka dahil wala naman siyang nakita. Gumawa na lang ng kwento si Kazuya na kailangan nang umalis ni Chizuru dahil may inuutos ang kanyang lola. Nagakit na rin si Kuri na umuwi. Sinundan naman ni Kazuya si Ruka dahil natatakot siya na baka magkwento ito kay Kuri. Ngunit nagulat siya nang makita na hinihintay siya ni Ruka. Tinanong ni Ruka kung totoong boyfriend siya ni Chizuru. Hindi pa rin sinabi ni Kazuya ang totoo kaya umalis na si Ruka. Ngunit nang pipigilan ni Kazuya si Ruka ay nadakma niya ang jumbo ito. Kaya hinampas siya nito at sinabing totoo ang kanyang hinala na hindi sila tunay na magjowa ni Chizuru. Ngunit sinundan pa rin siya ni Kazuya at sinabing kailangan nitong mag-record ng pangako na hindi niya sasabihin ang sekreto nila sa iba. Tinanong ni Ruka kung bakit ganoon na lang kahalaga sa kanya ang reputasyon ni Chizuru. Ikinuwento niya na iniwan siya ng una niyang girlfriend at dahil sa kalungkutan at depresyon ay nagrenta siya ng girlfriend. Ngunit dahil sa hari siya ng sablay ay aksidente niyang naipakilala sa kanyang lola si Chizuru. At nang makita niyang sobrang saya ng kanyang lola, hindi na niya magawang sabihin sa kanya ang totoo. Hindi makapaniwala si Ruka na napakabuti ng dahilan ni Kazuya. Sa pagtakbo nito ay iniwasan niya ang isang matanda kaya nadula siya sa hagdan. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Kazuya.
Agad siyang itinulak ni Ruka. Sinabi ni Kazuya na kaibigan niya si Kuri, kaya hindi niya pwedeng hayaan na masaktan ang kanyang bagong girlfriend. Nagmakaawa si Kazuya at sinabing gagawin niya ang lahat, huwag lang mapahiya si Chizuru. Dahil mabuti itong tao at ginagawa niya lang ito upang maipagamot ang kanyang lola. Sinabi ni Ruka na isa rin siyang rental girlfriend. Sinabi niya ito kay Chizuru at marahil ito rin ang dahilan kung bakit niya nalaman ang kanyang trabaho. Kinabukasan ay aksidente silang nagkita ni Ruka. Sinabi ni Ruka na may gusto siyang sabihin kay Kazuya. Ngunit nakita niyang papalapit na si Kuri kaya dinala niya si Ruka sa isang kwarto. Dahil ayaw niyang makita sila ni Kuri dahil baka malaman nito ang tungkol kay Chizuru. Sinabi ni Ruka na gusto niyang yakapin siya ni Kazuya. Nagulat si Kazuya, kasunod nito ay narinig niya ang boses ni Kuri kaya hinila niya si Ruka papunta sa ilalim ng lamesa. Ngunit tumunog ang cellphone ni Ruka dahil tumaas ang blood pressure nito. Narinig ito ni Kuri at nagulat siya nang makita si Kazuya. Magpapaliwanag sana si Kazuya, ngunit biglang nagsalita si Ruka at sinabing Kuribayashi-san, maraming salamat sa pagrenta sa akin bilang girlfriend. Agad na umalis si Kuri at hinabol siya ni Kazuya. Ngunit bago umalis si Kazuya, sinabi niya kay Ruka na masama ang kanyang ginawa dahil napahiya si Kuri. Hindi na niya nakita si Kuri kaya ikinuwento na lang niya ito kay Chizuru. Nagulat na lang si Kazuya nang makita na katabi na niya si Ruka kaya tinakpan niya ang pangalan ni Chizuru sa pinto. Sinabi ni Ruka na nang minsang mapadaan sila rito ay nasabi ni Kuri na dito ka nakatira. Ni-record ni Ruka ang sarili at sinabing hindi niya sasabihin sa kahit kanino ang trabaho ni Chizuru at ang peking relasyon nila ni Kazuya sa isang kondisyon. Na kailangan nilang lumabas at mag-date. Nagulat si Kazuya at Chizuru. Sinabi ni Ruka na nung una ay na-curious lang siya nang malaman niyang niligtas niya si Chizuru nang mahulog ito sa peri. Ngunit nang makita niya kung paano niya protektahan si Chizuru noong sila ay nag-group date, ay naisip niyang kung ganoon siya sa nirerentahan niyang girlfriend, ay baka mas higit pa siguro ang ipapakita niyang pagmamahal sa tunay niyang kasintahan. Hindi makapaniwala si Kazuya na may totoong magkakagusto sa kanya. Lumabas na si Chizuru at sinabi ni Ruka na tama nga ang kanyang hinala. Sinabi ni Chizuru na okay lang na lumabas sila ni Kazuya, ngunit komplikado pa ang sitwasyon. Dahil hindi pa nila nasasabi ang totoo sa kanilang pamilya. Ayaw pumayag ni Ruka, sinabi niya na alam niyang gusto rin siya ni Kazuya dahil hinawakan nito ang kanyang dibdib. Napatingin ng masama si Chizuru, kaya binago ni Kazuya ang topics at sinabing mas mabuting pumasok muna sila sa loob at baka may makarinig pa sa kanilang usapan. Nang pumasok sila sa bahay ni Kazuya, ay sinabi ni Ruka na siguro ay madalas rito si Chizuru dahil sobrang kaswal nitong pumasok sa bahay ni Kazuya. Pumulupot si Ruka kay Kazuya at sinabing siya lang ang pwedeng tumabi rito. Sinabi ni Chizuru na kailangan nila ng 5 minuto upang makapag-usap. Ayaw pumayag ni Ruka, ngunit nang si Kazuya na ang nagsabi ay hindi na ito nakatanggi. Tinanong ni Chizuru kung interesado si Kazuya kay Ruka. Sinabi ni Kazuya na hindi niya alam dahil ito pa lang ang unang beses na may babaeng nagtapat sa kanya. Sinabi niyang maganda si Ruka, ngunit masasaktan ang kanyang kaibigang si Kuri kapag pinatulan niya ito. Sinabi rin niya na sasabihin na niya ang totoo kay Kuri upang hindi na magamit ni Ruka ang kanilang sekreto. Dahil pareho naman silang nagrenta ng girlfriend kaya siguradong itatago nila ang sekreto ng bawat isa. Hindi na nakapaghintay si Ruka kaya pumasok na ito. Nakita niyang tumatakas si Kazuya kaya agad niya itong sinundan. Nang maabutan siya ni Ruka, sinabi ni Kazuya na hindi niya magagawang lumabas ng kasama siya dahil siguradong masasaktan ang kanyang kaibigan. Naabutan rin sila ni Chizuru at nang makita niyang umiiyak si Ruka, ay sinabi niyang pagbigyan na niya ito kahit subukan lang niya. Ngunit parang hindi nakakayanin ni Kazuya dahil halos 3 oras na lang siyang nakakatulog dahil mayat-maya siyang pinapaulanan ng text message ni Ruka at obligado siyang mag-reply kung hindi ay magagalit ito at tatawag. Pagdating sa school ay nagulat siya dahil bigla na lang nagpakita si Ruka. Sinabi ni Ruka na dahil hindi nagre-reply si Kazuya ay pinuntahan na lang niya ito. Sinabi ni Kazuya na hindi sila pwedeng magkita sa school dahil baka makita sila ni Kuri. Pumayag naman si Ruka, ngunit sinabi niyang malapit na ang Pasko, at gusto niyang makasama si Kazuya sa araw na ito. Kinagabihan ay naisip ni Kazuya si Chizuru. Matagal na rin silang hindi nagkikita at gusto niyang makasama ito sa Christmas. Ngunit may nakapag-book na sa kanya sa araw na yon. Nalungkot siya at naisip na dahil maganda si Chizuru, hindi lang siya ang kliyenteng nagkakagusto rito.
Kinabukasan nagkataon naman na nakita niya si Chizuru na may kasamang lalaki. Naisip niya na kung holiday season ngayon, baka hindi niya ito kliyente, at baka ito ang tunay niyang kasintahan. Alam niyang masamang sundan sila, ngunit hindi siya mapalagay. Nakita niyang pumasok sila sa sinehan. Nanood rin siya ng pelikula, ngunit wala namang nangyari. Sinundan pa rin niya ang dalawa, at narinig niya na ang pangalan nito ay Yumi. Narinig din niya ang mga sinasabi ng tao sa paligid na bagay silang dalawa. Kaya mas na-insecure pa si Kazuya. Kung ano-ano nang pumasok sa kanyang isip. Nasaktan ang puso ni Kazuya, kaya pumasok muna siya sa banyo para maghilamos at para hindi rin mahalata na siya ay umiyak. Sa hindi niya inaasahan, ay pumasok din si Yumi rito. May tumawag sa kanya, at sinabi niyang maganda si Chizuru, at magugustuhan ito ng kahit sino mang makakakita sa kanya. Plano na sanang umalis ni Kazuya, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Yumi, ay naisip niyang nasa panganib si Chizuru. Sa harap ng malaking Christmas tree ay nakita niyang magkasama ang dalawa, at parang maghahalikan. Natapilok si Kazuya nang sinubukan niyang pigilan ang mangyayari, ngunit nalaman niya na inaayos lang ni Yumi ang kanyang hikaw. Sinabi ni Chizuru na siya ay nangangarap na maging aktres, at si Yumi ay kasama niya sa workshop. At dahil mahal ang tuition sa acting school, kailangan niya ng ekstrang trabaho. Hindi makapaniwala si Kazuya, at tinanong si Yumi kung ano ang narinig niya kanina sa banyo. Sinabi ni Yumi na nirerekomenda niya si Chizuru sa kakilala niyang direktor, dahil magugustuhan siya ng lahat ng makakakita sa kanya. Umalis na si Yumi at naiwang shock si Kazuya. Nagalit si Chizuru at tinanong kung bakit niya sila sinusundan. Sinabi ni Kazuya na aksidente lang niyang nakita silang dalawa, at gusto na sana niyang iwan sila, ngunit may narinig siyang kausap si Yumi. Kaya nag-alala siya na baka may mangyaring masama sa kanya. Galit pa rin si Chizuru, ngunit binigyan niya ng regalo si Kazuya. Ito yung binili niya kanina sa shop. Kaya pala niya inimbitahan si Yumi, ay gusto niyang malaman ang opinyon ng isang lalaki sa bibilhin niyang regalo para sa kanya. Naiyak si Kazuya dahil ito ang unang Pasko na nakatanggap siya ng regalo mula sa isang babae. Tuwang-tuwa si Kazuya nang makauwi. Kinabukasan ay lumabas sila ni Chizuru upang pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Tinanong ni Chizuru kung na-inlove na ba si Kazuya sa kanya. Ngunit hindi maamin ni Kazuya ang totoo, kaya sinabi na lang ni Chizuru na dapat lang dahil ginagawa lang nila ito para sa kanilang mga lola. Nalungkot si Kazuya nang marinig ito. Nang papauwi na sila ay nakita sila ni Ruka. Agad nitong dinambahan si Kazuya at sinabing dapat siya ang dinidate nito. Humingi siya ng tulong kay Chizuru, ngunit deadma lang siya. Hinila na ni Ruka si Kazuya at wala na itong nagawa. Piniringan niya si Kazuya at sinabing huwag niyang huhubarin ito. Dinala niya si Kazuya sa isang motel. Nagulat si Kazuya nang makitang naghuhubad ng medyas si Ruka. Inakala ni Kazuya na may gagawin si Ruka, ngunit hindi niya alam na gusto lang nitong mag-usap sila. Ikinuwento niya kay Ruka ang lahat ng nangyari. Simula sa ospital, sa hot spring, at hanggang sa kasalukuyan. Naintindihan naman ito ni Ruka. Sinabi niyang para matapos na ang kanilang pagpapanggap ay ipakilala na siya ni Kazuya sa kanyang pamilya na kanyang bagong girlfriend. At para hindi na rin mahirapan si Chizuru na magpanggap sa kanyang lola. Sinabi ni Kazuya na hindi ito ganun kadali dahil napalapit na sa kanyang pamilya si Chizuru. Nagpumilit pa rin si Ruka at sinabing hanggang kailan niya balak magpanggap. Sinabi niyang handa siyang ibigay ang lahat kay Kazuya. Nagulat si Kazuya at hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya pumunta muna siya sa banyo. Nakita naman ni Ruka ang notification sa cellphone ni Kazuya. Kinahapunan ay nagkita sila ni Chizuru upang makipagkita sa kanyang lola. Dumating na ang kanyang lola kasama ang buong pamilya. Nagulat sila nang dumating din si Ruka. Tinanong ng kanyang lola kung sino siya at sinabi nitong siya ang girlfriend ni Kazuya. Ikinagulat ito ng kanyang lola kaya hinila niya si Kazuya. Sinabi ni Kazuya na mahilig lang talagang magsinungaling si Ruka at normal na sa kanyang gumawa ng kwento. Naniwala naman ang kanyang lola at sinabing sa bagay mahirap paniwalaan na may dalawang magandang babaeng humahabol sa kanya. Kumain na sila at pagkatapos ay pumunta sa templo. Ngunit hindi nila makita si Ruka at ang kanyang lola. Iniisip ni Chizuru na baka sinasabi na nito ang totoo sa kanyang lola. Ngunit kabaliktaran ang nangyari at mas naunawaan ni Ruka ang sitwasyon. Dahil sobrang mahal ng lola ni Kazuya si Chizuru kaya hindi niya magawang sabihin ang totoo. Kalaunan ay nakita sila ni Chizuru at sila ay bumalik na.
Sinabi ni Chizuru na hindi ibinunyag ni Ruka ang kanilang sekreto. Humingi si Kazuya ng paumanhin dahil gumawa siya ng kwento tungkol kay Ruka na mahilig itong magsinungaling. Nagpasalamat rin siya dahil wala itong sinabi sa kanyang lola. Sinabi ni Ruka na hindi pa ito ang tamang panahon kaya hindi niya ito ginawa. Ngunit hindi siya magpapatalo at sinabing isang araw ay matatanggap rin siya ng lola ni Kazuya. Kinabukasan ay nagulat si Kazuya dahil katrabaho na niya si Ruka. Sinabi ni Ruka na mas darami ang kanilang quality time, ngunit naiinis naman si Kazuya dahil mahihirapan na siyang makawala kay Ruka. Nagrenta ng karaoke ang kanyang mga katropa at tinanong niya kung nasaan si Kuri. Sinabi nilang hindi na lumalabas ng bahay si Kuri. Minabuti na niyang hindi na magtanong pa dahil alam naman niya ang rason kung bakit. Pagkaraan ng ilang araw ay nakuha ni Kazuya ang kanyang sweldo. Iniisip niya kung itatabi niya ito o gagamitin para makadate si Chizuru. Ngunit naisip niyang lagot siya kapag nalaman ito ni Ruka. Pumunta siya sa apartment ni Chizuru at humingi ng pabor. Tinanong ni Chizuru kung para saan. Kinabukasan ay sinabihan ni Kazuya si Kuri na magkita sila sa station. Ngunit si Chizuru ang nakipagkita sa kanya at sinabing siya ang rental girlfriend niya ngayon. Hindi makapaniwala si Kuri kaya hinanap niya ang pangalan ni Chizuru sa website. Gusto na sanang umuwi ni Kuri, ngunit sinabi ni Chizuru na gusto niyang pumunta sa amusement park. Hindi pa rin siya makapaniwala na isang rental girlfriend si Chizuru dahil sa tuwing magkasama sila ni Kazuya ay parang totoong may nararamdaman sila sa isa't isa. Kaya inisip niya na baka ginagawa lang nila ito dahil alam nilang siya ay napahiya. Kaya sinabi niya kay Chizuru na marami pa siyang gagawing assignment. Sinabi ni Chizuru na mas mahalaga ang pag-aaral. Kaya mag-isa na lang siya papasok sa park dahil sayang naman ang nabili niyang tiket. Nagbago na ng isip si Kuri dahil alam niyang maaaring mabastos at mapahamak si Chizuru kung mag-isa lang ito. Pumasok na sila sa amusement park at nag-enjoy. Sumakay sila sa maraming rides at pumasok sa haunted house. Masaya si Kuri sa panahong nakasama si Chizuru. Sinabi rin niyang maraming magandang babae sa Rent a Girlfriend website at hindi mahirap na ma-inlove sa mga ito. Nang sumapit na ang gabi tinanong ni Kuri kung magkano ang kanyang babayaran. Sinabi ni Chizuru na nabayaran na siya. Nakita naman niya si Kazuya na nagtatago sa gilid. Sinabi ni Kazuya na hindi niya sinasadyang magsinungaling sa mga kaibigan. Nirentahan niya si Chizuru upang makalimutan si Mami, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nilang kasama niya ito. At nang malaman niya ang tungkol sa kanila ni Ruka, ay ginamit niya ang una niyang sweldo upang bumalik ang dating ugali ng kanyang kaibigan. Medyo nahiya si Kuri, kaya tumawa na lang siya sa ginawa ni Kazuya. Dahil dito naging maayos na ulit silang dalawa. Nang gabing iyon ay nagkita sila ni Chizuru sa likod ng kanilang apartment. Sinabi nitong siya naman ang hihingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya na may bagong rental girlfriend na kailangan niyang turuan. Ngunit mas mabuti siguro kung lalabas sila ni Kazuya upang masanay ito sa mga lalaki. Dahil sobrang mahiyain ito at nagrereklamo na ang mga kliyente. At dahil practice lang ito, wala siyang babayaran. Kinabukasan ay nagkita sila ni Sumi. Siya ang rental girlfriend na sinasabi ni Chizuru, at sa una pa lang ay makikitang sobrang mahiyain nga ito. Sinimulan na nila ang date at inakit niya itong kumain. Ngunit nakita sila ni Mami at sinundan sila nito. Sinubukang kausapin ni Kazuya si Sumi, ngunit sobrang mahiyain ito at hindi makapagsalita. Kaya nag-bowling na lang sila para kahit papaano ay mag-enjoy ito at kumalma. Napansin ni Kazuya na maganda rin si Sumi kaya nagtataka siya kung bakit sobrang mahiyain ito. Tinanong ni Kazuya kung okay lang ba siya, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Sinabi ni Kazuya na kukuha muna siya ng kanilang mainom. Ngunit pagbalik niya ay nakita niyang napapaligiran na ito ng mga lalaki. Kahit natatakot si Kazuya, ay kinuha niya si Sumi upang hindi ito mapahamak at agad na umalis. Nagpasalamat si Sumi at nagulat si Kazuya dahil sa wakas ay nagsalita na rin ito. Sinabi ni Kazuya na wala yon at huwag siyang mag-alala. Sinubukang labanan ni Sumi ang kaba at hinawakan ang kamay ni Kazuya. Sinabi ni Kazuya na magandang simula ito. Nakita ni Mami na magkahawak sila ng kamay. Nagpatuloy sila sa pagdidate at nag-enjoy silang dalawa. Sinubukan nila lahat ng games at nag-skating sila. Nadulas si Sumi at nang tinulungan siya ni Kazuya, ay nadulas rin ito. Nakita ni Kazuya na sobrang ganda rin ni Sumi. Pero agad niyang naisip na training lang ang date na ito.
Bumili sila ng ice cream at sinabi ni Sumi na tikman ni Kazuya ang kanya. Nagulat si Kazuya nang marinig ito. Ngunit nang makita niyang sinusubukan ni Sumi na labanan ang kanyang kaba, ay tinikman na niya ang sorbetes ni Sumi. Ngunit maraming naglaro sa isip ni Kazuya nang makita niyang parehas sila ng parte na dinilaan ni Sumi. Nag-CR muna siya para kumalma. Ngunit pagbalik niya ay katabi na ni Sumi si Mami. Tinanong ni Mami kung sino ang kanyang kasama. Sasabihin sana ni Kazuya na si Sumi ay isang kaibigan, ngunit bigla siyang niyakap ni Sumi at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ni Mami kay Sumi kung maaari ba silang mag-usap ni Kazuya nang sila lang. Tinanong ni Mami kung alam ba ni Chizuru ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Kazuya na hindi. Sinabi ni Mami na maraming nabago kay Kazuya simula nang magkahiwalay sila, at nagtataka siya kung bakit maraming babae ang nagkakagusto rito. Ngunit walang masabi si Kazuya. Sinabi ni Mami na hindi niya sasabihin ang kanyang nakita. Nalungkot naman si Kazuya dahil sa tingin niya ay wala na talagang pakialam sa kanya si Mami. Nagpasalamat si Sumi sa oras na ibinigay sa kanya ni Kazuya. Sinabi ni Kazuya na nag-enjoy siya at masaya siya na nakatulong siya kay Sumi dahil alam niya kung gaano kahirap nilabanan ni Sumi ang kanyang kaba upang makapag-enjoy silang dalawa. Pagka-uwi nila ay kinumusta ni Chizuru ang date nila ni Kazuya. Sinabi ni Sumi na iniligtas siya ni Kazuya mula sa mga basagulero. Si Mami naman ay hindi maiwasan na hindi maalala ang mga nakita kanina. Kaya hinanap niya ang pangalan ni Sumi sa social media. Nakita niya na isa itong rental girlfriend. Narinig ni Kazuya na may bumabato sa balkonahe. Nagpasalamat si Chizuru dahil nakipag-date siya kay Sumi at sobrang natutuwa si Sumi sa experience nilang dalawa. Sinabi rin niya na gusto na niyang tumigil sa pagiging rental girlfriend. Dahil nakakuha na siya ng acting work at baka magsunod-sunod pa ang makukuha niyang trabaho kung gagalingan niya rito. Nalungkot si Kazuya nang marinig ito, ngunit nagpanggap siya na okay lang. Dahil alam niyang hindi na sila magkikita kung titigil na ito, kaya kailangan na niyang sabihin ang totoo sa kanyang lola. Tinawagan siya ni Ruka at inakit siyang mag-date. Gusto sana niyang tumanggi, ngunit naalala niyang titigil na si Chizuru, kaya kailangan na niyang maghanap ng totoong girlfriend. Lumabas na silang dalawa at ang mga tao ay natutuwa sa kanila dahil ang cute nilang tingnan. Naisip ni Kazuya na baka si Ruka na ang matagal niyang hinahanap. May pagkaposesive nga lang si Ruka, ngunit mabait ito, maganda at masayang kasama. Nang pumasok sila sa trabaho ay napansin niyang maraming nagkakagusto kay Ruka. Kaya dinala niya ito sa isang kwarto. Gusto na sanang magtapat ni Kazuya at sabihin kay Ruka na totohanin na nila ang kanilang relasyon. Ngunit nakita niyang dumaan si Mami na kasama si Chizuru. Bumalik ang eksena kanina kung saan may nag-book ng date kay Chizuru. At ito pala ay si Mami. Sinundan ni Kazuya ang dalawa at sinubukang pakinggan ang kanilang pinag-uusapan sa likod ng pinto. Tinanong ni Chizuru kung paano nalaman ni Mami na isa siyang rental girlfriend. Sinabi ni Mami na muntik na siyang maloko, mabuti na lang at nakita niya ang kanilang website. Pinuri rin niya si Chizuru dahil popular siya sa mga lalaki. Iniabot niya ang pera para sa kanilang date, ngunit ayaw itong tanggapin ni Chizuru. Kaya siya na ang naglagay sa bag nito. Tinanong ni Chizuru kung ano pa ang gusto ni Mami at huwag na itong magpaligoy-ligoy pa. Sinabi ni Mami na napakagaling ni Chizuru dahil napaniwala niya ang lahat na girlfriend siya ni Kazuya. Hindi siya nagagalit kay Chizuru dahil alam niyang trabaho lang niya ito. Ngunit naawa siya kay Kazuya dahil habang nagpapanggap silang dalawa, ay hindi ito makakahanap ng tunay na girlfriend. Hindi siya nagagalit ngunit naiinis lang siya ng bahagya dahil nauubos ang pera ni Kazuya nang wala namang patutunguhan. Nang umalis ang dalawa ay nagpanggap si Kazuya na may sakit. Dumating si Ruka at tinanong kung okay lang ba siya. Nang makita ito ng kanilang boss ay agad niyang pinauwi si Kazuya dahil baka makahawa pa siya sa mga guest. Agad namang hinabol ni Kazuya sila Mami. Nakita niya ang dalawa sa overpass at lihim na nakinig sa kanilang usapan. Sinabi ni Mami na mas masasaktan lang si Kazuya sa kanilang ginagawa at huwag siyang mabahala dahil wala siyang planong sabihin ang kanyang nalaman. Tinanong ni Chizuru kung may nararamdaman pa si Mami para kay Kazuya. Sinabi ni Chizuru na si Kazuya ang tipo ng taong nagpapahalaga sa lahat ng bagay. At maaring hindi pa siya nawawala sa puso nito. Ngunit ibinalik sa kanya ni Mami ang tanong at tinanong kung ano ang nararamdaman niya para kay Kazuya. Sinabi ni Chizuru na siya ay nirerentahan lang ni Kazuya. Ngunit sinabi ni Mami na 1 taon na silang palaging magkasama
at sa loob ng mahabang panahon hindi ba maaaring napamahal na siya sa'yo? Nakita niyang nahihirapang sumagot si Chizuru, kaya sinabi ni Mami na aalis na siya. Pinigilan siya ni Chizuru, at sinabing baka may natitira pa siyang pagmamahal kay Kazuya, kaya bigyan pa niya ito ng pagkakataon. Ngunit hinila niya ang kanyang kamay at sinabing bitiwan siya nito. Umalis na si Mami, at makikita naman na umiiyak si Kazuya. Nang gabing iyon ay hinintay ni Kazuya si Chizuru. Nagpasalamat si Kazuya at nagtaka si Chizuru kung para saan. Sinabi ni Kazuya na tungkol kay Mami at narinig niya ang lahat. Nagulat si Chizuru at tinanong kung paano niya to nalaman. Sinabi ni Kazuya na doon siya nagtatrabaho sa karaoke at nakita niyang pumasok sila ni Mami. Hindi dapat siya nakinig sa kanilang usapan, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa ginawa nito para sa kanya. Namula ang pisngi ni Chizuru at sinabing kailangan na niya ng totoong girlfriend. Ngunit sinabi ni Kazuya na siya ang kanyang kailangan, at siya ang gusto niyang maging girlfriend. Dito na po nagtatapos ang Season 1. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.